Kawabanga! Bonak number 2. Hey. Hiya! Welcome to Undefended Takes, the only podcast that will always share a pizza with you. So happy New Year, guys. Happy New Year! Happy New Year! Tapos na pala yan. So I'm Pat, and the boys are back once again for another episode. I'm joined by Ace, Hello! and I'm joined by Russell. Hello. Kwentuhan ulit tayo, boys. Kamusta naman yung holidays nyo? Daming tournament, puro unmatched pa rin, tournament. holidays na nga. Di ba maganda yun? At least unmatch na lang. Sarang bagay. At least hindi na puputokan, no? Unmatched. True. So, Nagpaputok ka naglaro ba, kayo sa Russell? Ha? Nagpaputok ka ba, Russell? Unmatched? Puputok ka. Hindi. Ikaw, Pat, nagpaputok ka? Siyempre hindi. Naglaro tayo ng unmatched lang. Okay. Huwag kayong magpapaputok, guys. Lalo na sa loob. Sa labas. Yun nga, pinaggagawa natin ng holidays. Naglaro lang tayo ng unmatched. So, dahil doon, Yeah! ano yung dumating nung holiday sa atin? Ano dumating sa inyo? Ano? Ano nga ba? Siyempre, yung topic natin today, turtles. So, dumating yung TMNT natin. Oo, Okay. bagal kasi. Sobrang Nung bagal. holiday, Sobrang bagal. Anong ginawa mo, Patrick, para mapabilis? Sobrang bagal ng LBC sa Parañaque. Shoutout Parañaque. Pinuntahan ko pa yung LBC ng 2:00 ng umaga. Para lang Tapos? makuha yung turtles. Pero, nung pinuntahan ko yun nung namin ni Russell, kasama ko si Russell, walang tao doon sa LBC. Bakit naman kasi 2:00? Hindi ka Sabi mamapay. kasi nung Konti na lang nag-deliver eh. Konti na lang magbubukas na sila eh. Nainip Pero ang maganda naman doon, nakuha naman natin yung turtles. Nakarating. Nakarating naman before the holidays. So, ang moral lesson doon, wag na kayo pumunta ng LBC, guys. Hintayin nyo lang yung package nyo. Be patient. Kahit sobrang excited kayo, hintayin nyo na lang. Ganun. Sinusundo. Nakita ng parcel na sinusundo. Let them do their work. Kasi Sino pagong nga muna? yung dala nila kaya mabagal. Before tayo mag-proceed sa main topic natin, shoutout muna tayo. Special shoutout si Russell actually. Special shoutout sa LTH, Lucas Toy Hub sa may Cavite. Kasi, ano na naman? Bonak Naiwan number kasi- 2? Bonak number 2. Naiwan ko kasi yung bag ko after yung tournament. Kasi nalihan natin doon, di ba? Naiwan ko yung bag ko, nandun lahat ng unmatched ko, nandun yung T-Rex ko. So, buti na lang, mabait yung mga tao sa LTH, Sir Francis. Nakarating naman sa akin yung bag ko ng buo. Wala naman bawas yung T-Rex mo. Ganun. Yung T-Rex ko, walang bawas. Nakasort pa yung deck ko ba alphabetically. So, di ba? Ay, Kaya iwan nyo doon kung gusto nyo magpaayos ng deck. Joke lang. Binigyan pa ng trabaho yung tao. Oh, thank you. Masaya yung community sa Cavite actually. So, yun nga, nakapaglaro kami ni Russell doon. Maganda, masaya Oo nga, doon. ang ganda ng place. Ang dami natin pero ang lamig pa rin. Oo nga, actually. Hindi nawala yung lamig. Sana makadayo ko next time. Oo. Actually, mga taga QC dumayo rin. Sila Alex nga. saka si Sila Adele dumayo that time. Then, shoutout naman tayo sa G3 Podcast. Especially din sa tropa namin, naging nga lang si Rene. If ever makita niyo yun, guys, huwag kayong maniwala sa kanya. Kasi komedyante lang talaga yun. So, he's just trying to magpatawa. Kahit di siya nakakatawa. So yun, may video, we have an unboxing video ng TMNT All In. So if you want to check, maglalagay ako ng link below sa sa video namin para makita nyo. Then next shoutout ko naman sa Kidult Collectible sa may Imus, Pasong Buhaya. So malapit lang siya sa LTH, parang a few minutes away lang, siguro 10 minutes away from LTH. So yung mga nakalaro ko namin sa LTH, sila rin sa Kidults. So yun. Shoutout din pala kay Sir Vince, fellow GB enjoyer. Na nakikinig sa atin. Uy, Sir, Tanggap ka namin. Mahal ka namin.
Kadiri. Nakakasuka. Thank you sa pakikinig. Thank you po. Thank you po. Thank you. So, shout out din sa mga taga-Tondo kasi shout out din sila sa group eh. Di ko daw sila pinangalanan. Baka masaksak ako next time. So, ayun. Shout out kay Josh B, kay Brienne at kay Hans. Kasi sila yun nga, 4 lang kami sa Tondo. Please dayuhin nyo kami. Ilan lang kami doon. Please di kami nananaksak. Nangaambalang daw sila. Ganun daw. Babanta lang. Ayun. So, ulitin ko para hindi na talaga para safe na ako. Safe na ako makipaglaro ulit sa kanila. Kay Josh B, kay Hans at kay Brienne. Ayun. Wala na. Kami rin Isa tayo. maki-shoutout na. Baka madamay kami. Shoutout Josh. Shoutout saka po. Sorry po. Sorry na po. Ayun. Tapos, shoutout din doon sa 2 high school friends na nakikinig. Si Migs Yun. at si Bem. Yun. Kahit di sila nag-unmatch, nakikinig. Thank you. Wow. Ayun. Shoutout naman tayo kay Jo Marie from all the way from Cebu. So, yun. It's nice to hear na merong unmatched players sa Cebu and nakakaabot yung podcast natin doon. Malay mo talaga, makalipad ang aming team para maglaro. Pag Jomri, if ever may questions ka, baka makatulong kami. Message ko lang sa sa page namin in case magpatulong Yes. sa community growing mo. Yes. Thank you ulit. Thank you. Yan. Pero meron na natin yan, di ba? Sa Nationals, meron silang player from Cebu. Oh, so parang last year may player sila from Cebu kaso parang hindi pumunta last year. So Yes, kaya tama, nagkaroon ng kaya nakapasok si Russell. Charot. Oy. Actually, totoo naman. Actually, that is a fact. Totoo That is naman. a Kaya po sa mga taga Cebu, paki-message na lang si Sir Jo Marie para makahanap ng Oo, tigo. yeah. Saka yung mga if ever mapunta kayo sa Cebu, trip nyo pa rin mag-unmatch kahit nasa bakasyon kayo. Chat nyo lang si Jo Marie. A special shoutout and thank you po sa inyong nakikinig and sa 109 followers namin. Thank you. Very salamat po. Maraming salamat. At kami ay nakikinig pa rin sa amin kahit ganito Yeah. kami. And Kahit walang we'll kwenta. continue to make quality content for you guys. Yes, of course. Yan. Will only Thank get you po. better. Thank Yeah. you. Thanks. Love you guys. So proceed tayo sa topic natin for today, which is TMNT Adventures. So yun, dumating nga yung TMNT Adventures natin after 1 year, after backing 1 year, no? Grabe. Tagal. Usual naman pag Kickstarter matagal talaga. So nung paglaro the day after makuha, naglaro na Laro agad agad. kami nila Russell, ni Madam Direct Editor natin, sa si Rene, yung friend namin from G3. So naglaro agad kami ng TMNT Adventures. Naglaro kami. So si Russell yung nagbasa ng rulebook pero ang problema, ang nakakatawa nito, siya nagbasa ng rules kaso hindi niya pa nalalaro masyado yung unang adventures. Yung una? Oo. Ang difference niya from the first one, yung Tales to Amaze, yung core rules, same na same. Same. Oo. Meron tayong initiative deck, then shuffled siya. Let's say may 3 players, so may player 1, 2, 3. Tapos yung main villain nyo, then 1 minion for every player. So parang 4 kami last time, so 4 yung minions na nalaro namin. So shuffle mo siya, then yung turns will be depending sa makukuha doon sa initiative. So pwede mo una yung player 4 and so on and so forth, pwede mo una yung mga villains, yung minions, ganun. So yun yung core rules ng game. Para pala sa para lang sa mga Sige. hindi nakakaalam or nakakalaro pa ng adventures. Yung difference lang ng adventure kasi talaga, may isang villain, tas cooperative siya. Magkakakampi kayong players. Pero rules ng unmatched pa rin siya. May isang kalaban and may extra rules lang yung adventure. So ang difference niya lang actually dun sa una, yung una kasi merong amazing events. Yun yung parang additional cards na parang pampahirap Meron dun sa gameplay. Hindi ko alam. Dati kasi siya, parang Sige. basically, yung amazing events, may mga effect na yung villains and minions, they are move 5 instead of move 3. Yes. Tapos merong nag-heal sila sa zone ng villain, may ganun. Iba-iba, merong plus Iba-iba. damage. Depende sa mabubunot mo, like kung anong gusto Meron mong yung idagdag na deception mo buff. parang value 3, di ba? Yes, meron na tama. Okay. I see. Ayun. Yun yung meron sa Unmatched Adventures ng TTA. Dito naman sa TMNT, meron tayong allies and henchmen. So yung allies and henchmen, same as yun sa amazing events, they are optional na idagdag. Pero pag dinagdag mo, mauna mo na henchmen, di ba? So una muna sila, then parang may
pag lumabas yung friendly ano ba? Friends from odd places. Friends from odd places, parang may starting space kang pupuntahan para end of Yes. turn 'pag andun ka, you will get 1 ally card na idadagdag sa initiative niyo. So, parang Okay. usually benefit yung allies, of course. Yung henchmen naman, negative para sa team niyo. Okay. Ayun. Ang second na main difference, yung health dial ng Hmm. ano, ng minion. Mm. Dati kasi sa Tales to Amaze, ano siya 'di ba, 10 per 10. player. Yep. Oo. Ngayon ano na siya, may set Reset lang. HP si villain. Parang Depende sa 7 players. By Depende 7 sa player. yata. times 7 plus 7. 7x plus 7. Ayun. So 35 lang yung max. So, Yes, 35 pwede mo ba lang siyang yung max. pwede mo bang pahirapan yung sarili mo, iset mo siya sa 4? Oo, gusto I niya. guess. I Kasi think merong pwede. nakita ko dati, like parang yung hina-hard mode nila is sobrang daming amazing events tapos pino 49 nila yung HP ng build. Oo, pwede. Kaya Pwede ganun, naman. ganun nakita. Kung masyado kayong magaling, pwede naman. Walang problema. Masyadong madali. Ito naman, 49 ka na. Yun. Ayun, since tayo, Russell, nalaro Hmm. natin magkasama yung adventures. Kamusta siya sa'yo? Sa akin, actually masaya siya. Tapos madali lang din kasi i-pick up eh. Kasi kung kunyari, 4 kayo, isa lang yung marunong, okay lang din. Siya yung magma-manage nung, diba? Yung mga parang NPC. Yeah. So, basta marunong ka mag-unmatch, madali na siyang laruin. And mabilis lang din naman eh. Hindi naman siya abutin ng 1 oras. Parang 10 minutes tayo nag-set up, tapos Setup na ngayon matagal eh. Setup yung hindi. matagal din. Yung game natin siguro 20 to 30. Since medyo marunong tayo marunong tayo dun sa unmatched. So, madali na siya i-pick up if ito yung first nyong unmatched set. Ayun. Ikaw, Ace, nalaro mo ba nalaro mo rin naman yung TTA mo, di ba? Yes, nilaro ko siya. Though ako kasi, Kamusta? alam niyo naman to sa inyong dalawa, never been a fan of co-op. Yes. Ang ginagawa ko kasi, if I'm playing Tales to Amaze, I pilot all the heroes by myself. So, mag-isa na naman si Ace, guys. Andiyan na naman po siya. Sasabi ko, hina naman itong player 1. Ako lang din naman yung gumagamit. Yan. So, ganun yung ginagawa ko. So, yung lahat ng plays ko din ng Tales to Amaze, tinatry ko siya 1 player, 2 player, 3 player, 4 player. Ako lang din. Nilalaro siya as solo. Kamusta experience? Okay siya. Masaya siyang laruin kahit mag-isa lang ako actually. Kasi yun nga, yung different combinations din kasi ng minions. Tapos, ayun, doon mo marirealize yung difference ng ibang heroes sa competitive at co-op. Then, next natin, yung components naman natin. Yung components Ay, ng nako. adventures. So, guys, pagpapanoorin niyo yung video nung unboxing namin, panoorin niyo yung mukha ni Russell. Kasi siya yung mag-discuss ng components ngayon. Go, Russell. Kasi yung in-unbox natin na TMNT set, hindi akin eh. Hindi. Naki-unbox lang tayo eh. So, Oo. nainggit ako buong time. Kasi binak niya yung lahat eh. Ultimate Supreme ba yun? Basta lahat, Yes, kinuha niya lahat. So, ano bang nandun? Yung unang-una kasi, yung extra toppings. Yes. Yung minis, di ba? May 16 Panalo. alternate minis. Panalo yung lahat ng minions, yung villains, yung turtles, sidekicks, meron lahat. Oo, grabe. Yun yung best. Tapos meron sleeves para sa lahat ng cards na dun sa deck. Iba-ibang colors, iba-ibang per character, iba-ibang colors, iba-ibang sizes para dun sa mga initiative. Tapos yung mga foot soldiers pa. Hindi lang sila maliit na bilog. Grabe Talagang actual minis din sila. May Maliit na 24 minis. ata na available. Ang dami. Maliit na minis lang. 36 ba? Ang dami. Basta marami. Pwede mo i-paint lahat yun. Saludo Tapos sa... may neoprene map na kasama. Tapos yung alt art syempre and yung foils. Grabe, sobrang sulit talaga. Daming collab ng artist nila. Saka actually even yung adventures meron din silang alternate arts. So kahit meron din. Tapos sige. Since naman na-discuss na natin yung mga components check natin yung experience niya sa Shredder campaign. Yun yung una natin. So, if hindi kayo familiar guys, yung Shredder campaign or yung Shredder villain, lalaroin mo siya sa New York. Goal niya is makonquer yung New York by swarming it with foot soldiers. Itatry nyo as a team na stop yung minions, Shredder at the same time, uubusin mo rin yung foot soldiers sa map. Yung loose condition doon kasi pag
Pag yung Pa limang boroughs limang Apat na-capture. lang. Apat yung I think. 4 boroughs Pag no? entrenched na sila, I'll ask you guys, start tayo kay Pat. Ano yung experience nyo kay Dot sa Shredder na villain? Yung Shredder namin, natalo namin siya ha, natalo namin Natalo siya. naman. Pero may slight misplay. After nung game, saka ko nakita dun sa map na once nagkaroon ng borough na ano siya, Na-capture na na. entrance, Entrench na na siya. entrance. Entrenched. Ayun. Oo. So masaya naman, mabilis namin natapos kasi nga kalat kami nung naglaro kami. And si Shredder kasi lumilipat ng boroughs. Oo, yun Lumilipat yung siya, medyo yung annoying yun. highest number borough. So almost same siya with Mothman na lumilipad si Mothman, ito si Shredder, sumusulpot sa ibang sa ibang boroughs. Thematically, ano ba, lumulusot siya somewhere. Kasi Sa Mothman ano, lumilipad. May sewers dun eh. May sewers Ayaw dun. nga pala, may sewers ka. Tsaka yun. pero kahit parang madali yung feeling, sa totoo lang, yung game natin, parang one turn away tayo para matalo rin eh. Before Diba? matalo. Kaya, pero ano rin kasi yun. First time naman din. So, Mahirap siya, actually. Feeling ko mas mahirap siya kay Krang. For me. Talaga. tingnan natin. Oo. Sige. Speaking of Krang, meron siyang 5 technodrones. 8 technodrones, tapos may 5 dimension siya. If maubos yung dimension na yun, talo kayo. So yung map nung sa Technodrome, yung map ni Krang, parang may 5 columns siya. Doon siya nagkakaroon ng Dimension X siya, mas malakas si Krang doon. Malakas So yung effects may namin. additional effects, yes, oo. So natalo namin ulit si Krang. Pero kasi ito yung super asterisk namin. Meron kasi siyang trap, diba? Tanong mo Ace, bakit? Bakit? Yung Sirasil Technodrones kasi. namin, lahat 0. Wala kami Zero nakuha. all? Oo, Walang trap na nag-trigger. Sobrang Okay. swerte kami. Hindi Wala. asterisk, swerte yun. Hindi. Parang wala nangyari. Hindi umabot Patay. ng second segment yung diba? Yung Hindi. Dimension X. Sa Hindi. first lang sa buong game na namatay si Krang. Kaya Swerte. sobrang nadalian kami. Yung Krang rin namin experience, yun yung nilagyan namin actually ng allies and henchmen. So, Okay pala. from the start pa lang, meron na kaming game plan na kung saan papasok yung initiative for ally, may isang pupunta doon para makakuha kami ng ally. Sa side Para quest. sure. Oo, lagi may side Wow. quest. Tapos meron siyang yung niya, talagang may yung mga sidekick namin, which is maganda sa TMNT, lahat sila may meron. sidekick. So may nakatao ka na agad dun sa mga remote Switch. para switch Yeah. ma-flip down. Ayun. Kamusta naman Madali. sa iyo, Ace? Si Krang, medyo mas, mas madali siyang i-mitigate. Kasi nga, if yung hero, syempre, apat kayo, presumably, di ba? Pag nagre-roll ka kasi, di ba, pwede kayo mag-discard ng card para ma-reroll yung isang item. Okay. Oh, yes. So, pwede mo ma-mitigate yung damage, yung effects ni Krang. Tapos, once naman na ma-turn off mo yung switch, sobrang bagal na nung threat marker niya. Hindi siya sobrang hirap. Hindi masyado nag-advance talaga yung dimension, I guess. Yun yung pinakamadali. If mapapatay mo agad yung switch. Yun nga. Yun. Ay, pinamahirap na switch yung nasa tabi niya. Yun lang. Yung number 1, yung sa first. Oo. Naglaro ako ng solo actually. Kasi nga, High tinry five. ko yung Marunong ka rin pala mag-isa eh. Pero kasi valid talaga. Kasi adventures, talagang pwede ka mag-solo. So, yun. Nilaro ko yung Krang actually kasi nga sabi ko, hindi ko na-experience yung die roll na Technodrone traps kasi wala nangyari eh. So, ang gamit ko Mikey, 1 character lang against Krang. Ayun, talo. Walang defenses si Mikey. Tapos, ang gaganda ng roll nung Technodrone. So, lagi akong iyak. So, ang hirap nun, no? Like, solo ka tapos 3 switch agad yung kailangan patayin. Oo, yun nga eh. Oo. Just 3 cards ka lang. Nagpakahirap lang. Actually, yung nilaro ko rin siya nung second game ko. I think merong way na gusto mo lumayo yung mga heroes mo papunta dun sa kanan na side para wala siya sa Dimension X. So, wala siyang effects. Medyo ganun yung Ika-kite ginawa. mo lang. Oo. Pupunta siya, so siya lalapit. So, wala siya sa Dimension X. Wala. So, walang damage masyado. Pero other than that, if wala siya Dimension X, medyo underwhelming yung cards niya. Then, next natin, yung experience naman using turtles. Adventures, no? Mm-hmm. Ang parang feeling ko nga ang lakas ng turtles sa adventures. Kahit, yung ginamit ko dun sa game natin si Mikey eh. Parang feeling ko nga si Mikey pa yung
pangit Mahina. sa adventure. Kasi 'di Oo, ba ang tama. strength ni Mikey, ubusin mo yung defenses ng kalaban, sa adventures naman hindi nauubos. Wala. Infinite. Infinite so parang kahit infinite actions ka, infinite defense. So parang ayoko si Mikey sa adventures. Yes, Pero actually. yung iba, ang lakas, sobrang lakas. Yes. Lalo na lalo na yung scheme ni Donnie, anong pangalan Oo. nun? Donatello Das Machines. Yun, Yes. grabe, ang lakas kasi lahat kayo affected. So apat kayo na magre-recur ng Sobrang cards. gulat pa ako nung ginamit ko, no? Sabi ko, Oo, you and other friendly characters. 'di ba? What the fuck? Lahat pala kayo. Lakas. Akala ko ako lang. Ang lakas. Then, discuss naman natin yung allies and henchmen. So, Kasi- kami kasi, na-try namin yung allies. Yung tinry kasi natin yung default rule lang na may dalawang henchmen tapos dagdag allies lang, 'di ba? Pag nakaka-recruit. Yung natapos kasi natin yun, ginawa natin yun nung kalaban natin si Krang na na-mention nga natin madali, 'di ba? Yun nga, yung thing naman with henchmen and allies. So, you start with 2 henchmen. Then, kapag nakapag-recruit nga kayo, end of turn, magdadagdag kayo ng 1 ally sa initiative. Then, kapag may magkatabi sila, yung ally and henchmen, nawawala parehas. So, Okay, cancel na sila. Nauubos. nagka-cancel, nauubos sila. So, hindi naman lagi negative yung henchmen kasi pag nakakuha kayo ng ally, babawas naman. Oo nga, So, swerte rin tayo sa game na yun. Lahat ng henchmen natanggal. nagkatabi, no? Oo. Oo, Ah. swerte talaga. Then next naman, yung ano natin, TMNT Adventures versus other unmatched characters. Sa tingin nyo, boy, sino yung magandang ilaro sa Turtles Adventures na hindi turtle? Sige, ako isa. Para kay Krang siguro, basta may sidekick ka na makunat. Kasi pwede mo siyang pang off ng switch, tapos yung mga allies pa nga, di ba? Laging tatambayan mo lang yung starting space. So, pag yung mga heroes na may mga makunat na sidekick, feeling ko okay siya sa Krang. So like Oda, ganun. Si Oda kasi, basta Oda, malakas na agad sa adventures eh. Ay, oo nga. Madaya sa adventures. Ikaw, Sa Ace. akin, yung sa akin si Achilles. As long as hindi niya kalaban si Baxter. Na-try ko siya kay Baxter, kasama si Baxter. Ang bilis mag-deck out pero ang lakas niya pumatay ng minions and heroes. Kasi nagwawala siya eh. Grabe yung sipat, ang lakas. Tapos yung once na ma-enrage siya, grabe yung carry draw, di siya ubusan. Usually, laging panalo yung heal niya eh. Achilles heal. Tapos, grabe yung double attack. Though marami din naman na kasing minions na may cancel unlike nung dati. Pero iba pa rin yung value ni Achilles sa match sa TTA kasi yun nga, hindi siya nawawala ng card draw. Grabe. Yun yung sa akin si Achilles. Draw talaga eh. Sa akin, ayaw mo kay Baxter. Ako naman gusto ko. Kasi may dalawang character na maganda. Di ba si Baxter yung discard top deck? Oo, grabe kaya siya. Ang Di sakit. tapatan mo ng Daredevil pati ng Winter Soldier. Yeah, okay lang mo discardan yun. Oo nga naman. Okay lang mo discardan yun. So, pero wala siya masyado. Si Winter Soldier pala kaya magbato ng dami. Kasi si Didi yung hindi. Si Didi yung hindi. Parang sino bang pinaka-tolerable nga na minion to? Si Leather. Tolerable? Parang, Si Slash na? Si Slash. Hindi masakit din yung Slash, pamalo. masakit si Slash. Pag pinapatay ko lang agad si Slash. Si Leatherhead yung may ambush yung nakakainis, di ba? I think Leatherhead. Leatherhead or Wingnut. Though si Wingnut kasi nakakasar kasi lilipad. Yung positioning mo Pero masira. at least habulin mo na lang. Then, so sila, Achilles sa akin sa'yo. Against kay Baxter, si Daredevil sa si Winter Soldier. Tapos kay Russell. Kahit sino may sidekick, sabihin mo na Bigfoot, draw, sidekick, di ba? Ayun, perfect. Next naman, so okay na tayo sa adventure side ng TMNT. Doon naman tayo dun sa usual side natin. Yes! Thank you po sa nakinig sa adventure side namin. So last episode, 'di ba, kasama natin si Taj. So briefly na-discuss din ni Taj yung impact ng TMNT sa competitive scene. So yung predicted nga na magiging part ng meta, si Shredder, si Raph, tsaka si Krang. Si Donnie, Leonardo, Mikey, mukhang pwede pa rin silang i-experiment. Parang kailangan pa rin ng more testing. Kailangan mahanap yung matchups nila eh. So, pwede naman natin silang i-discuss din isa-isa, diba? Unahin na natin si Leo. Before natin simulan din pala, we just wanna tell na this is first impression. This is not a definitive or set in stone na guide. Way ng idea namin sa Turtles. Kasi yun nga, kulang pa siya sa testing. So, kailangan pa ng more lahat ng sinasabi namin, take it with a
grain of salt. Start tayo kay Leo. For me, Leo has a broken ability. Ang lakas niya. Like, there's no such thing as good positioning kay Leo kasi tutulak ka lang niya palabas. Oo. Ayusin niya, i-disrupt niya yung ano mo, Ah. yung positioning mo. Tapos, I think very map dependent siya. Oo, totoo yan. Kailangan niya ng map pick over position pick. And, ano pa ba? Ano bang mga nagkuha natin dun sa view testing? Lahat ng cards niya, maganda yung value individually. Yes. Pag tinignan mo sila individually, ang lalakas. Pero kasi, ang dami niya. Yung main issue ko sa kanya is ang dami niya self-discard. True. Meron siyang 3 sa cancel niya, plus ignore. Tapos meron din siyang turtle power, which is boostable na 2, plus yung first sensei. Di-discard ka to gain action and reposition. So, yung issue namin doon we're playing it is because he never ka umaakyat sa hand advantage. Meron kang card draws with Quick Strike, Leonardo Lins, pero hindi mo naman gagamitin yung Leonardo Lins kasi usually pag buboost mo siya sa turtle power. Then, card ni Splinter. There's also a draw there. He hits hard, pero yun nga, yung pinaka-main issue. Marami siya masyadong self-discard na you'll never get sa hand advantage. Pero ano yan? Yan yung initial testing natin, di ba? Actually, binibigyan ko siya ng second chance ngayon. Test ko ulit siya. Tinatry ko ng super value kasi nga individually, di ba, ang taas ng value ng cards niya. Hindi ko masyadong tinitrigger yung mga discards niya. Pero may times kasi super value talaga. What about sa cancel? Like, sa cancel yun nga eh. Yun yung parang I think yun yung important eh. Pag na-timing mo lang sa cancel, na kailangan mo talaga, no choice ka, diba? I guess beefy ka rin naman enough. Oo, yun nga eh. Beefy ka rin enough. So pwede ka mag-take ng damage. And yung cancel din kasi pwede mong gamitin offensively. Pero yung, ayun nga, di ba? Like, ano yung kinompare natin siya? Bigfoot siya eh, without card draw. Bigfoot. Bigfoot without card draw. Ang taas ng value. Nasa katana. Pero yun, katana niya, tas turtle power kasi. Like, those are 2-6 plus 2-7s na pwede mong iba. 6-7, 6-7. So, that's a lot of damage plus the ignores. Solid yung offensive package niya. How about yung fatigue niya din kasi? Parang fatigue, hindi nga masyadong fatigue. Value lang talaga. Wala siyang pass. So, I think competitively siya yung pinakamababa sa anim. Sa'yo? Ako hindi na. What do you guys think? Medyo gitna na siya sa akin. Kasi, sabi mo nga kanina, sa maps, di ba? Dependent siya sa maps. Halos lahat ng maps na may gimmick, ang ganda, masaya mag-Leo. Lalo sa Marvel, controlled mo yung items eh. Walang camping na magaganap. Walang camping. Kung kunyari mag-camp yung kalaban doon sa +2, galaw mo siya one space away, tapos kunin mo yung +2, di ba? Kahit Hugging Gardens eh, no? True. Mawala ka sa sa'yo, Pat. Sadly, hindi. Hindi kasi, alam mo. Okay, I guess. Sige. Later. Mamaya, rank natin sila mamaya. Sige. Okay. Bakit siya hindi? Kasi okay siya. Same reasons kay Russell. May magandang maps pa. Okay, gets. Parang yun nga, mas boring na siya na Bigfoot para sa akin. Hindi siya flashy din. Okay. Hindi siya flashy. Next tayo. Sige. Next, Raphael. So, yung si Raphael, move 2 lang siya, pero 17 HP, makunat. May KC rin na 8 HP. Pero yung ability kasi niya, I think yun yung broken. Sa turn mo, pag natalo ka ng combat for the first time, may extra action ka. So, most of that time, di ba, 3 actions ka. Yes. So, ang ganda nun kasi, si Raph, para siyang aggro value na fighter. Aggro siya kasi nga, may potential 3 action siya. Lagi siyang mag-a-attack. So, yung option ng kalaban mo is i-defend, tas magkaka-extra action ka pa, attack ka ulit. Or pag hindi siya nag-defend, edi free damage sa'yo, di ba? Yung thinking naman dito kasi, yung kay Raph, kaya siya naging aggro din, ang dami niyang draw. Meron siyang crowd control, may let's do this, may skin pa siya. Pag combat nga, matatalo ka na, magdodraw ka, mawawalan ng card yung kalaban mo, attack ka ulit. So even if marami siyang draw, may value fatigue angle din ng onte. Dahil, number 1, dahil sobrang aggro ka, double maneuver madalas ang kalaban mo. So, bawi lang yung draw. Next, para sa akin, best card in the game, na kay Raph. Yes. Relentless. Relentless. 3 value versatile, any, shuffle, balik sa deck, and then draw 1. So pwede rin KC, diba? Grabe. Sabi yung power trip. Ang lalaro Kadiri talaga. Basta lakas niya. Pag endgame, diba? Pag yun na lang yung natitira mong card, may infinite attack ka na. Long lost brother yan ni Golden Bat para sa akin sa kadiri. Sobrang kadiri ni Raph. Sobrang, daya. Plus, it's a 3 value. So, it's 3 value siya. So, decent siyang defense. And decent siyang attack. Both. Kadiri talaga. Pag di mo lang gagawin mo, bato mo lang.
Lalo Offensive 'pag fate wala lang. ng cancel yung kalaban, Oo, grabe 'pag wala na, talaga. infinite talaga. Kadiri talaga, ayoko na. It doesn't get you to fatigue kasi Hmm. uunahin mo siyang mabunot eh. Una mo siyang Oo. masha-shuffle eh. True. Grabe yung wording kasi. Shuffle mo muna bago ka bumunot. Mag-draw. Oo, Oo. yun nga eh. Kaya wala talaga. Pwede mo talagang infinite yun 'pag nakatayo na lang kayo. Plus, Yun. meron pa siyang isang card na napakalala. Unbridled Rage. Oo nga. Grabe. Of Tama ka course. dun. Nalimutan ko yun kasi masyado akong naaliw sa Relentless. Unbridled Rage. 3 Yes. value red. Hmm. Tapos, during combat, +2 for each discarded versatile or defense card. Yes. So, In a may perfect world. may surprise attack din siya in a perfect world, di ba? Parang ilan damage max yun? 17 if 17. maneuver. 17. Maneuver 8 cards. Oo. Tapos Tapos 7, 14 plus 3, 17. 17 Grabe. surprise. Eh, di ba nga, na-mention kanina, di ba? Since pag natalo siya, extra action. So, pwedeng gawin ng kalaban, take damage lang para wala ng extra. What if, di ba? What if unbridled rage yung tinake mo? Agay. Sorry ka na lang. Patay ka Sorry na. Tapos hindi naman naubusan ng ammo yung unbridled kasi nga, may relentless na infinite. Yun, saka kabahan ka na pag nagtitake na yung rough. Oo. Nag-iipon na. It's a sign. Mamamatay ka na. Babalikan ka na niya. Yun. Kaya siya, among the turtles, feeling ko siya yung pinakamalakas. Yes, I think undoubted, undisputed na yun sa apat. Talagang tama good, ka naman. sobra. It feels good to play, it feels bad pag siya yung kalaban mo. So, I mean, consensus naman tayo na good si Raph talaga. Good sila. Oo. Sige, so, Sa Turtles pa lang. Turtles lang. Turtles pa lang. So, check natin Next yung pangatlong Yes. brother. next natin si Mikey. Michelangelo. Si Mikey, so my favorite. Kasi random bullshit go. So, ang ability ni Mikey, you only have 3 cards. You draw, so you start with 3 cards, then yung max hand size mo is 3 rin. Pero, bakit? Kasi yung isa niyang ability, whenever you attack or play a scheme, you draw a card. So, masaya siya laruin. Sobrang brain dead niyang laruin. Sobrang saya. So, move 3 siya. Meron siyang psychic si April O'Neil na range. Then, merong card si April na 0 attack, 0 red per combat. The opponent takes 1 damage, then you gain 1 action. So basically yung deck ni Mikey, puro halos gain actions to compensate with the 3 hand niya lang. Then meron din siyang Boisterous Beatdown. So 2 red. If you won the combat, you gain 2 actions. Pero you gain 1 lang pag hindi. So okay lang. Pwede na yun. Siya, parang bait attack for me eh. Kasi nga 2 lang. Withdraw ka rin naman. Then ang best card niya ni Mikey, Kawabanga. So when you play this card, +1 siya for every card that you played previously on this turn. So one time napatay ko si Ace 1 turn, 'di ba? So yung OTK, first turn Donnie siya, second turn Mikey ako, on my turn tapos na yung game. Ay, nako, just Mikey things. Grabe Mikey yun. things. Yung tipo, si Mikey yung tipo ng pag nakalaban mo sa tournament, tapos tinalo ka ng Mikey. Like, mamabad trip ko eh. Kasi, wala ka namang ginawang masama, pero namatay ka eh. Oo. Wala ka namang mystery. Misplay, pero namatay ka. Ganun siya ka volatile. Mas malala pa siya kay Houdini. Mas malala. Pero best for me, best turtle yan. Patay ka. 16 HP? 15 ba si Donnie? Finisher. Donnie is 14. Ayun, 14 HP. From 14 to 0 on 1 turn. Grabe. OTK talaga. Ayan. So, pag mamaya natin pag-usapan rin depth si Mikey, pero for me, third siya sa Turtles. Third pa rin. Yes. Medyo may bias. Undefended take ko yan, pero third siya. I see. I think magdikdikan yung laban nila sa dulo ni Leo. Oy, grabe. Ako nga, parang hindi nga eh. Hindi. Tayo kasi Donnie last eh. Ako rin eh. Parang si Donnie yung last ko eh. Go Ace. Donnie naman. Depend mo. Tayo kay Donnie. Si Donnie is 14 HP fighter, melee para sila, kasama yung sidekick nyo na melee din, si Metal Health with 7 health. I think yung ability niya yung what defines him the most kasi meron siyang ability yung inventive. When you maneuver, instead of drawing 1, you may draw 2. Tapos, maglalagay ka ng cards sa ilalim ng deck mo, sa kamay mo. So, basically, isa pa rin yung binulot mo. Hindi ka mag-net negative sa deck mo kasi isa lang din naman yung binulot mo. Then, magbabalik ka. Tapos, it helps you with consistency kasi makakuhita mo agad yung card na kailangan mo. Doon papasok yung tatlo niyang inventions. Meron siyang red card, blue card, and yellow card na pag pinlay mo, magkakaroon ka ng permanent buff.
Yung red card, pag pinlay mo, magkakaroon ka na ng +1 sa attack mo. Tapos, even if it was cancelled tapos yung blue mo, pag pinlay mo siya, magkakaroon ka na ng +1 sa defense. And yung scheme mo is +1. Ay, plus gain 1 action sa scheme mo every time na mag-scheme ka na. So, si Donnie kasi, he's more of a generalist kaysa one trick pony na hero. Yun nga, sabi nga ni Taj, he's more like Jill. Marami siyang pwedeng gawin pero he's not excelling at that one thing na ginagawa, sa mga ginagawa niya. Ano siya, pwede siyang mag-solitaire na combo turn. Ginagawa mo lagi, di ba? Oo. 10 action turn? Nag-gain action siya ng napakarami. Tapos, uubusin ka na with Metalhead and yung Turtle Power. Tapos meron din siyang value game na katulad ni Jill. Instead na magdi-discard siya and mag-boost, papaganahin niya yung thinking ahead para lagi lang siya nagre-recur. So, yun yung playstyle niya mostly. Siya yung probably, I think it's not much of a hot take, pero siya yung meron siyang contention sa pagiging most consistent deck sa Unmatch. Just because Parang ability niya. one of the top consistent dahil sa ability siya. Kasi if you're playing online, di ba, pwede mo bang gawin yun na pwede kang maglabas ng proxy deck at ayusin mo yung deck mo, di ba? Makita, para Yung kita physical mo, deck yes. mo, para kabisado mo. But I think yun din, if iba yung level mo na maglaro as Donatello online is pag naglaro ka physically. Kasi hindi mo pwedeng gawin yun. I think pwede naman gawin kahit in person, kahit mag pen and paper lang. Hindi naman siya, I don't think it will break any rule sa tournament setting. Pen and paper lang para to keep track kung ano yung mga binaba mo. Then syempre, huwag na lang pakita sa kalaban, pero I think it will do okay lang siya for me titingnan natin. ako, pwede siya sa akin. So yun, sa akin ganun siya. Ano bang take nyo sa kanya, dalawa? Kasi kayo lagi nakakalaban ng Donnie. Nung mga unang test natin, kala ko sobrang OP niya. Same. Kasi yung playstyle na ginagawa mo nung una, 'di ba, yung talagang aggro lang, Metalhead, 'di ba? Sobrang daming damage, tapos nakikipagsabayan. Pero na-realize nga na kung ganun yung playstyle na gagawin ni Donnie na super aggro, ang bilis niyang ma-fatigue. Sobrang bilis. So, kailangan mo lang mag-survive, mananalo ka na. Oo, yun yung issue natin. Hindi pa natin nakikita yung value game niya. Pero yun nga, pwede rin kasi siya mag-value game dahil sa thinking ahead. Pwede siyang mag-infinite kunyari. Mahirap pero pwede. Sa'yo, Pat. Yun nga, nung nakita ko yung yung ability niya, hero ability. Sabi ko, ito gusto ko i-main. Pero, disclaimer lang sa mga listeners natin. Na-tips na ni yung Don. Every time mag-TTS kami, nila nilalaro niya. So after noon, sabi ko, hindi, sige, mag-Mikey na lang ako all the way. Hindi na ako nag-Tony, pero okay lang. Natuto naman ako mag-Tony kahit nanonood lang ako. So okay lang naman. Pero yun nga, same sentiments with Russell. Plus yung combo turn mo na sasabog ka with smoke bomb. Na-try ko yung one time last time kay Daredevil. Wala na siyang grappling hook. Wala, patay. Grabe nga. Meron nga yun. If interested kayo kay Donnie, I recommend na i-check nyo yung guide ni Angel King. Yes, tama. Ginawa ko siyang Biblia for isang linggo para ma-grasp lang yung idea ni Donnie. So, sabi niya, every time, parang magbalik ka ng isang red, yellow, blue, purple. Para lagi kang red, purple, yellow, blue, no? Para basta may basta wag sequence magkakaparehas. Oo. May sequence ka para every 2 draws mo, sure kang defense. Yan. Hindi ka magbi-break. May ganun siyang way. Inaral ko rin yun, kaso na-arbor talaga ni Ace eh. So ayun, tingin nyo ba siyang pinakamahinang turtle? Sadly, yes. Hindi, number 3 ko ata siya. Grabe ka. So, second mo si Leo? Ano ba? Oo. Oh my God. Yes. Try ko na kasi talagang binigyan ko ng second chance si Leo. As in, nakakatalo siya ng Achilles. Oh, I think kaya niya si Achilles. Diba? Meta si Achilles eh. Kaya may place siya sa meta. So, since tapos na tayo sa turtles, let's go sa mas kinaabangan, di ba? Yung villains. Let's start with Shredder. Ito, medyo cancerous yata itong hero. Medyo. So, si Shredder, 15 HP, move 3. Tapos may sidekick pa na 7, Bebop and Rocksteady, move 3 din. So, yan move 3, importante yun. Kasi si Shredder, yung ability niya, start of turn, maglalagay ka ng foot soldier sa path, between zones, between spaces. Tapos, yung foot soldier na yun, kung sino man yung katabi na character, na kalaban, pwedeng i-attack ni Shredder kahit malayo si Shredder or si Bebop and Rocksteady. He may attack through the foot soldier. Yes. So parang parang ranged na rin siya, diba? Parang networking. so
Yun na yung unang value ng Foot Soldier, di ba? Yung pangalawang value kasi ng Foot Soldier, maraming cards si Shredder na dependent dun sa number of Foot Soldiers sa paligid. So yung pinaka-important dun, yung obedient subjects, scheme ni Shredder, na for each Foot Soldier na adjacent kay Shredder, gain 1 action. Ang lala. Eh, may mga maps tayo na may parang 6, di ba? Parang siguro on average may 4. Pero may Yes. ibang may 6 na connections. So, pwede mong gamitin yung scheme, gain 6 actions. 2 kopya yun. So, in a turn, pwede ka mag 12 actions, di ba? What the? Yun yung malakas. And, Ay, nako. yung combo kasi doon, yung isang card din Shredder na 5, red. Ano yung name nun? Nakalimutan ko yung name. So. Slashing strike ba? Parang ganun. Yun. For every Foot Soldier din na adjacent, 5+1 yung attack niya. Sino man nakagawa ng character na yan? Gusto kong i-email yung nag-design eh. So on average, di ba, kung 4 na Foot Soldiers, 9 value siya na 3 kopya. Very I wrong. think Kung you i-paint should mo, edi Punish ka pa rin. punish pa rin, 3 damage. Grabe talaga. Ang lala eh. Katabi ni Shredder. So yun, nakakatakot lapitan si Shredder. Kaya yung common na nakikita kong playstyle kay Shredder talaga, magka-camp lang siya. Turtle lang. Turtle lang talaga. Siya yung tunay na Turtle lang. Pero ano na naman, risky yun. Risky yung mag-camp. So, syempre pag nag-camp ka, mag-ipon ka ng Foot Soldiers, diba? Yung risky kasi doon, mahina kasi yung defenses ni Shredder. 3 yung max defense niya. Long shot kasi meron. Kailangan range, 5. diba? So, yung nakikita ko naman, nagka-camp pa rin si Shredder, pero lumilipat-lipat lang siya sa 2 space na magkalapit. So, gagawa siya ng 2 camp. Okay. So, pag ready na siya sa combo turn niya, edi doon na lang siya doon sa may Foot Soldier. Diba? Marami. Oo. Para hindi talaga literal na nakatambay ka lang sa isang space ng game. So, Nakapanood yun yung ako isang ng ability. Shredder game. Sobrang boring. Boring. Hindi gumagalaw yung Shredder, si Buong Bebop game? lang. Buong Oo, game. yun nga eh. Tapos meron Kabati. kasing merong scheme si Shredder na kahit patay na si Bebop, i-revive siya, then heal 3. Parang, bro, Oo nga, may revive pa si boring. Bebop. Ewan ko ba? Si Shredder kompleto yung deck niya. Meron siyang cancel, meron May siyang pass. para hindi tumaas yung value ng card ng kalaban. Oo. Meron siyang gain action, meron siyang discard. Mm. Kompleto siya actually. Handpick na lang yung kulang niya eh. Malakas na siya eh. Tapos recur, wala pala siyang recur. Pero may Wala revive siyang naman movement siya. effects. Wala siyang Ayan movement din. effects. Wala siyang movement effect. Walang combo breaker. Though may Kaya heal siya. Kaya ang weakness din niya, since yun nga, dependent siya sa Foot Soldiers, diba? Natatanggal naman yung Foot Soldiers pag binustan mo. Pero yung weakness nga ng mga ganong klaseng characters na setup, syempre, aggro. Kaya pwede mo naman siyang ma-aggro. Ang problema kasi, kahit ina-aggro mo siya, pag natamaan ka pa rin ng combo turn niya, bigla ka na lang mamamatay. Saka yun nga, di ba? Like, kailangan mo tanggalin yung Foot Soldiers, di ba? Paano kung nagka-camp lang kasi siya? So, di mo din siya matatanggal. Oo. Alam mo sino makatanggal? Si Tatlo yan. Buffy. Buffy meta. Buffy meta. Ghost Rider Buffy. Ghost Rider. And Buffy. Titania with the invisibility na Yes. glamour Ang din. Ang cute kasi nung kay Titania, tulang eh. At least nadaanan mo siya, di ba? Ayun. Ano mo siya, sasayawan mo lang siya, natanggal niya na yung mga Foot Soldiers niya. Pero yun nga. I think, napifigure out na siya ng mga tao eh. No? Like, Napifigure out na siya, yes. paano siya i-counter? Yes. Yung feeling kong kailangan mo lang gawin talaga. Paghandaan mo yung combo turn, lalo na yung mga heroes na may combo breaker or movement effects, yun yung importante sa combo turn niya. Kasi magsasayang ka kagad ng isang action para mag-maneuver siya palapit eh. Tsaka pag nakalayo ka, hindi active yung niya, 'di ba? Yung masakit na attack niya na 5 plus X. 5 lang. So, kayang ma-survive. Meron pa, may counter na kay Shredder. Sino? Si Geralt. Kasi nga. So, may card si Geralt na... yung Lone Wolf Armor. Di, Diba? Irden? Irden. Yung Irden. Oo nga. Irden. So, immediately, the opposing fighter can't leave the space, diba? So, kahit magkaroon siya ng action turn, Sabihin mo, 10 then actions. may combo breaker naman si Geralt, which is andun rin sa card na yun, si Irden. Move Geralt up to 2 spaces after combat niya eh. So, wala, puro maneuver ng gagawin nung Shredder. Actually, yung maneuver 5 ka dyan. yun yung problema din. Ayaw din ni Shredder ng mga may enter na heroes. Oo. Yeah, Like Krang, si Geralt, si Luke, notoriously si Luke. Meron pa. Si Hamlet. Hamlet, yan favorite mo eh. Siyempre, Hamlet. Sabi ko sa'yo, slings and arrows, lalabas yung mga usually. Diba?
nakalabas na, di ba? Pero yun nga, isa din sa nakita ko yung ginagawa ni Russell actually, yung pinapatay niya lang si Bebop. Para mapilitan lumabas si Shredder sa Lumabas, lungga. yes. Oo, tama. Pero other than that, is still Malakas pa strong rin. kasi. Ang lakas Oo. niya pa rin, like, ang dami pa rin niyang winning match. If you Ang think dami niya about kayang it. gawin talaga. Sabi nga Ayun. parang ang prediction niya sa UM League, siya yung isa sa bagong S tier. Yes. Pero partially baka nga kulang pa ng testing kasi kaya ganun. Pero we'll see. Makapalitan niyo ba nakikita niyo ba siya papalitan niya si Strange? Oo, ako oo. Kasi yun yung prediction ni Carmen actually. Ako siguro dadagdag. I think Dadagdag. 4 sila, big 4. Ayaw ko Ayun. sa kanila. Kadiri si sila. Strange kasi medyo humina si Strange sa sobrang daming unga-bunga na hero. Oo, ang daming may extra action ngayon eh. Kaya nahihirapan si Strange. Pero yun, maybe maging 4 na sila. Hopefully. Hopefully. Well, okay lang din naman sa akin. Ayun, since masyado na tayong naumay na babad trip kay Shredder, palitan na natin. Let's go sa Next isa pang hero. isa Yan. pang Yan yung isa pang masaya. nakakainis. Hindi, siya masaya Ito. yan. Ito, S tier sa fun. Oo. The other villain sa set, si Krang. So, let's si go. Krang, may 16 HP siya. Then, ang hero ability niya, Doom! may Doom, yung Doom. So, si Krang, as a Krang believer, meron siyang dice kasi. Yun yung thing ni Krang. May dice siya na numbered 1 to 5 and X. So, almost all of his cards will mag-roll ka ng dice. So, kung anong nagpunta, may card siya na yung IQ niya, yung IQ na scheme niya, activate all machines. Then, may draw X siya. X is kung ano yung ma-draw mo. Then, meron siyang heal X din kung ano yung ma-draw mo. May roll mo. So, may games na 15 healing ka. Pag nakuha mo nung lahat ng scheme plus lahat 5 yung nakuha mo, then no draws. Nangyayari yon. Then yung may movement ganun niya siya. pala 1, Active pero machine, plus pag may active machines ka, may plus 1 siya sa movement for every active machines. So yung machines mo rin naman, yun yung pwede mo siyang i-flip. Parang gagastos ka ng machine to reroll 1 die sa mga rolls mo. So nami-mitigate naman yung yung RNG sa dice. Ang maganda kay Krang, for me, consistent yung deck niya kasi. Meron Yes, siyang sir. Grabe. 10 unique copies lang dun sa deck niya. So lahat, parang 9 cards dun, 3 copies. 8. 8 cards yung 3 copies. 2 pan-dimensional, yung combo breaker niya. Then, 4 na activate yung activate machine din during combat plus sa value kung ilan yung na-roll mo. So, sobrang sobrang consistent pero inconsistent siya dahil dun sa dice niya. Pero may reroll siya to counter that. Pero may So, reroll. So, Then, ang maganda sa kanya, may tatlo siyang cancel or pwede mo siyang gawing to activate a machine if di mo kailangan i-cancel Hindi mo kailangan, yung card. grabe siya. Kaya sobrang sulit. Then may discard siya yung Android na Chain arms. Flailing chain arms. flailing. So pagka hindi ka nag-defend doon, para siya si Medusa na pag di ka nag-defend, discard 2 ka compared sa case na discard 10. Take 10 pala. Pero pwede ka mag-roll pagka nag-defend. Then kapag mas mataas yung na-roll mo dun sa defense value ng kalaban, discard 2 ka pa rin. Hindi pa kailangan manalo. Hindi kailangan manalo. Ire-respeto mo yung lahat ng attack niya. Lahat ng base attack. doon. Pero na-try ko kasi yung Krang na na aggro. Sobrang bobo lang rin. Sobrang die-roll lang. Kailangan ng mga Die-roll talaga. Kung swerte ka, masaya ka, panalo ka, pero pag hindi, wala. And yun yung mga IQ na pwede kang mag-draw 5 pag aggro Krang. Medyo masaya siya lang laruin for me. I think yung kay Krang, dapat gimmick lang siya pero overtune yung deck niya. Ang lang kay Krang, meron siyang weakness dun sa minimizer. Yung minimizer niya is zero value, zero blue na immediately -4. ng 4 value dun sa card ng kalaban. Okay yun kasi -4. Parang full block, full block value. Kaso during combat yung effects yung kalaban like Momento Shift. So lahat yun tatanggapin mo. Full value rin. For a 5, full value yun. Grabe, yung kala mo nung una okay na defense siya eh. Tapos pag nakita mo yung mga during combat ng mga modifier na attacks, saka magsisisi. Like Death Ray, take 7. Savage, She-Hulk. Take 9. Mga ganun. Like, yun yung nakikita ko lang weakness. Besides being unlucky. Pero at least may enter naman. So medyo bawi. Napakagandang kung makikita, kala mo sobrang lakas ng minimizer. Sa una, makita mo. Saka mo lang mapapansin pag may during combat na yung kalaban. Grabe. So for me si Krang,
high A. Yep, yes. I will high A si Kang. For you guys. Hi, Asia. Mga A din, around A. B plus A Nag-hover ako siya. siguro. A Hindi pa ako minus. sure sa A plus. A minus, B plus ako A minus right siya. now. A minus. Kasi yun nga, kailangan mo ring i-take account yung die roll kasi na minsan talaga sobrang unlucky na. Yun talaga. Even though meron siyang machines. Hmm. Kasi pag wala kang active machine, sitting duck ka lang talaga doon. Tulog, wala kang gagawin. Pero yun nga, if hindi mo kailangan ng godlike na rolls, Hindi decent naman. rolls lang, mananalo ka. Kahit Ganun heal siya. force ka lang dun sa heal niya, okay na. Yes. So yun, skill issue siya. Joke. Skill issue siya pag natalo ka, nagnatask ka lang. I-rank na natin yung yung 6 na bago. Sige. Ay. Sige. Ace, ikaw muna. Sa akin, I'd go Shredder, yung pinakamataas sa akin sa set na to. Yung dalawang villains actually, Shredder and Krang. Then, kasi sobrang overtune nila. Putik na, ang lala. Tapos, next sa akin si Kraft. Then, Donnie. Yeah! Si Donnie pang-apat ko. Hindi yung bias nilaro ko siya sobrang dami. So, Donnie pa rin ako. Then, palimang si Leo, pang-anim ko si Mikey. Medyo nakikita ko na yung kawirdohan ni Mikey nang piniplaytest ko siya na sobrang lalo. Diba? Yung nakakabenteng laro na ako kay Mikey. Hindi siya good, sabi ko. So, yeah, Mikey yung list ko sa anim. Ganun sa akin. Sa'yo, Russell. Sino? Kay Russell. Shredder, Raph, Krang. Pero si Raph and Krang medyo close. Leo number 4. What? Sige lang. Nung una, sinukuhan ko na siya, pero nung tinest ko kasi talaga. Sige, laruin natin mamaya. Sige. Tapos Donnie, and then Mikey yung last ko rin. Talagang ang daling i-counter ni Mikey. I-discuss pa natin yan. Yes. Ako naman, Shredder, Raph, Krang, Mikey. Uy! Leo sa Donnie. Bias lang to. Hindi. Bias talaga ako. Walang utak-utak yan for me. Grabe ka naman sa pagtitiwala dyan kay Mike. Oo, Mikey, believer ako talaga. Proceed naman tayo sa segment nating Hero of the Day! Okay. So, sino yung Hero of the Day natin? None other than the Kawabanga man himself, Michelangelo. Let's go! Okay. Ano lang muna natin siya, no? A little overview. natin siya. A little overview. kanina. Move 3 siya. Tapos, 14 HP. Melee. Tapos si April O'Neil is a range fighter. 6 HP. Then, yung ability niya is called Pizza Party. After you attack or scheme, draw 1 card. Your starting and maximum hand size is 3. So, medyo weirdo pag-iisipin mo kasi 'di ba nasanay na tayo na 5 cards, 7 ang maximum niya, no? Sobrang gimmick hero niya na you only have 3 cards and after you attack or you scheme, you draw. Mag-start tayo sa sa strengths and weaknesses niya muna. Why don't you give me at least one of each? Pat? Siyempre, ako na lang. Oo, ikaw Ako na naman mamamaw dyan. Hindi. Strength niya, yun nga, move 3 siya. Then, super aggro. Since puro gain actions yung yung effects niya. Parang, meron siyang 3 kay April, 3 Haya, 3 Boisterous. So, 9. 13 yung bilang ko. 13 kasi may 2 Nunchaku plus 2 Shell insertion. Shell insertion, yun, tama. So, pag combo breaker yung kalaban, medyo mahirapan. And kapag low on quantity of defense cards yung kalaban, medyo mag-take siya ng damage yung kalaban. Pero ang glaring weakness niya kasi, map dependent siya. If malalagay si Mikey sa big map, lalo pagka first turn, kailangan talaga ng 3 movement value plus 3 boost para makahabol dun sa opponent. Kasi if ever, mas gusto mong magkatabi na agad si Mikey and in range si April para mag-combo turn mo na agad kahit on your first turn para makabawas ka nun sa defense ng kalaban. Pero pag hindi mo hawak, pag wala kang move boost 3, medyo mahirap lalo pag si April lang yung mag-attack. Kaya mas gusto ko si Mikey na second Kasi kahit pa paano maggigitna yung first player. Pwede. Usually. Pero pag versus Mikey siguro hindi ka nagigitna Yun nga No choice ka lalo ka lalayo, no? So, sa'yo, Russell, any one strength and one weakness from Mikey? Yung strength niya, dun nga. Well,
I think yung gain actions kasi niya, 'di ba? Na-mention nga, hindi yung gain action yung strength Yung gain actions niya kasi na main, boisterous beatdown and haya. Yung haya kasi kahit ma-combo break mo siya or ma-cancel mo, core value pa rin siya. So Sakit pa masakit rin. pa rin. Masakit pa rin siya lalo na pag may nunchaku, 'di ba? Tapos yung nunchaku pa nga, libreng +1 lang siya kasi gain action and then nagsa-cycle naman siya. So pag swerte ka na lagi mong nare-reshuffle yung nunchaku set lagi kang may bonus damage. So kahit combo fighter siya, yung attacks niya masasakit pa rin dahil nga sa haya tas yung kawabonga. Yung haya kasi 'di ba may 1 auto damage pa. 4 na nga may 1 auto damage pa. So parang 5 After siya, combat, 'di ba? Tapos yung kawabonga pwedeng sobrang laki. So masakit pa rin kahit unti-unting attacks lang yung nate-take ng kalaban at a time, masakit. Tumatagos. Tapos yung weakness niya, yung 3 hand size nga kasi on defense, Oo. pwede ka pa rin mamatay. So paano kung yung kalaban mo may combo din, edi kawawa ka naman. Mas kawawa ka. Kasi sobrang limited na ng cards mo So sobrang importante yung guaranteed delivery, yung cancel niya na may draw 2. Yeah. Kasi Pag wala ka na hawak. kung wala kang ganun, wala kang gagawin sa turn mo. Kung either ma-defend mo nga lahat ng attacks ng kalaban mo, wala kang gagawin sa turn mo kasi wala kang cards, or mamatay ka na lang. Diba? Actually, mahirap din i-trigger kasi nung cancel. You need at least 1 card na yung mababa. Oo. So pag laging 2 cards yung card, wala na siyang cancel pag isa yung card. Ganun siya. Tapos ano rin yun, hindi mo rin matitrigger yung draw kung 3 cards ka nag-start sa defense, diba? Sa akin naman, pagdating sa strengths and weakness ni... Meron siyang turn na kaya kanyang patayin. Pag small map, patay ka. Usually, mahihirapan ka talaga pag small map. Tapos yung weakness niya, yun, anong tinatry natin. Kailangan mong patayin si April O'Neil para Tama. para mawalan ng board control. Board Oo. coverage yung si Mikey. Tapos, once na magawa mo yun, pwede ka nang tumakbo. Yes. And meron times na puro blue yung kamay mo at saka skim. Tapos wala kang magawa. Wala kang gagawin. Nagawa ko kay Russell yan. Boisterous ako. Tapos 2 cards ako bumunot ako. Tapos nag-maneuver ako. Gusto mo kasi yung kamay ko, yung Michael skim na heal, yung back 4 seconds na recur na Heroes in tapos half shell. Heroes in half shell yung card. Tapos tawa ko yung tawa kasi alam niyo wala akong attack. Yun siya kalala. Like, minsan talaga magbi-break ka in a way na wala kang pang-atake imbis na wala kang defense. Tumitirik siya. Oo. May game break kami ni Russell na na nag-shell insertion ako. Then last card ko yung shell insertion kasi may 2 cards ako, shell insertion, then nagbaba ako ng card para to gain action, then shuffle. So yung na-draw ko, yung last action ko, shell insertion ulit. So sabi ko, ang gagawin ko dito? Kaso wala nang pampalik sa extra action. Wala nang pambalik ng extra action. So wala. Tumitirik si Mikey. Yun nga, sobrang kinong shell insertion dito. Kasi if maso-survive ng kalaban mo yung haya tapos boisterous, kailangan mong makapagbalik ng mga combo cards niya. More haya, more boisterous. Oo. I think yung best way daw to play shell insertion was to, if you still have early good cards, like wala pa yung mga cards na ayaw mong ibalik, i-play mo na agad siya as much as possible, as soon as possible. Para na masira yung deck mo. Bumalik agad yung mga kailangan mo. Tama naman. Pero kasi wala ka rin naman choice kung ano yung ibigay sa'yo. Random. So, huwag muna daw i-play yung mga half shell, yung back per second. Yun yung pambalik mo, no? Yun nga, no? Yun yung isa pang strength ni Mikey din. Pag talagang araw-araw ka nagdadasal, tapos napayayaan ka, no? Grabe yung lakas, grabe yung strength niya ng kapit. Map dependent na siya, tapos draw dependent pa. Kung ano ibigay sa'yo nung yun na yun. May pa rin yan. May matchups pa rin. Yung mga talagang malakas magdasal. So, shout out kay Alpon ba yan? Di ba ganyan? Mikey, Mikey main ako. It is what it is. Ay, si Russell mo pala si Russell. Ay, grabe. Hindi. Huwag ka na rin mag-Mikey. Kaya number 6 ko yun Pero kahit ganyan si Mikey, di ba? May mga matchups pa rin naman siya. So yun. Start na muna sa akin or siya gusto mag-start? Alam mo na. Ito, bibigyan ko lang kayo disclaimer kasi hirap na ako. Yun, ang hirap niya hanapan ng winning match. Nakailan tayong try, Russell?
Dami. Tesla, She-Hulk, Sherlock, Doctor Strange. Sino Loki. pa? Loki. Ayan. So, we came to conclusion na yung pinaka-winning matchup niya na hindi masyado Na-try nagre-require ng RNG is Loki. Because merong card si Loki, merong few cards si Loki na walang gagawin. One of them is yung shapeshifter mo, lagi lang 3. Underhanded. Tapos, yung underhanded mo, wala ding kwenta. Tapos, yung mga tricks mo, pwede niya ibaba kasi namin yung card na nagbaba sa So, it will be useless. Plus yung Ragnarok. Max. So, usually, 3 lang yung mangyayari doon. 3, 6, yung 6 malaki na yun. So, idea ni Mikey kasi 3 cards lang siya eh. Oo. So, ang daming patay na plus, cards. we tried it naman and convincingly nanalo naman si Mikey. Sobrang hirap talaga hanapan ni Mikey. Sorry guys. Ang hirap hanapan ni Mikey na mananalo. Even then, ganyan. Oo Hindi nga. pa Meron sure. times Close na, pa rin siya. may Close times pa rin. na, kaya tulad nung sinabi namin na may sakit si Mikey na puro blue lang yung card mo nung gagawin mo. Point, Kasi diba? pag nakita ni Loki na kunyari nag-looking for trouble, diba? Kita wala kang defense or puro defense Ayun. yan Wala kang Pero defense. yun, I'd still take Mikey over Loki sa matchup na yun. Sunod naman tayo sa next matchup. Pat? First time, hindi ako losing matchup this round. Yeah, baby. Kasi Mikey to eh. Pero kinuha ko yung 50-50. Yung medyo even kay Alice. So, na-try ko to kasi shoutout sa aming Madam Direct Editor, si Goldfish. Yeah. Goldfish pala. Ano niya to? Team League niya to. Team League game niya. So, Alice versus Mikey sa Point Pleasant. So, plus points agad kasi may Point Pleasant, so small map. Kaya niya si Alice, ang ginagawa ko nung nagpe-playtest kami. Offensive cancels para hindi pag nasa small si Alice, i-offensive cancel ko siya para hindi siya magko-combo break, hindi siya lalayo. Plus hindi siya mag-turn into big para hindi siya makatakso ng malaki. Kaya okay lang siya sa naka-small. Then yun nga, since makaka-cancel mo, makakapag-ataka pa ng isa or dalawa. Kasi si Alice, mayroon siyang mga 5 combo breaker, 6. Nasa ganun. Marami siya. Marami enough. Pero pag nahuli mo siya sa cancel, okay lang. Plus, pinapatay lagi agad si Jabawak. Kasi yung source of damage niya, kaya ni Alice. So, nung napapatay ko si Jab, parang nahihirapan na si Alice mag-output ng damage lalo kapag hindi siya flip into big. Kaya malaking bagay yun kay Mikey. Na plus na may may body block ka with April na 6 HP din naman. Kaya ayun, medyo 50-50 siya. Though pag umayon naman kay Alice na nakakapag-big siya, skirmish siya. Tunaw ka. Meron siyang yung maximum foe, yung yung boostable. Potential 9 yun. Saka yung shift niya, 7. Patay. Patay ka. Okay, kay Russell, matchup mo? Yung sa akin, ito, at least, di ba, may meta character tayo na talagang gamit. Pero kasi, Mikey is Mikey. Ang napili kong matchup, Bigfoot. So, si Bigfoot kasi, di ba, may 5 cancel. Yung strength nga ni Mikey, puro extra action. So, syempre, yung cancels na neutralize na yung extra actions. Tapos, kung hindi naman cancel, yung ibang defenses niya, puro 4. 3 hooks, 3 skirmish. Combo breakers. So, yung extra action ulit ni Mikey, cancel Wala na naman. Diba? So, sobrang hirap na hirap talaga si Mikey dyan. Feeling ko talaga, pwede nga mag-full send din si Bigfoot, tas mamamatay lang si Mikey. Pwedeng mag-value si Bigfoot, hindi siya mapapatay ni Mikey. So, sobrang Bigfoot favored itong matchup. Pero kasi nga, na-try ko to with Taj. May video yon sa YouTube. Check nyo. 16 HP yung Bigfoot buong game. Tapos, binubugbog ko yung Mikey. Parang down to 6, 7 na lang yung Mikey. Bugbog na bugbog. Hand advantage, laging Bigfoot. Syempre, deck advantage nga rin. Nasa Bigfoot na rin. Lahat na. Nangyari sa Mikey, sobrang
Pinasalan siguro ni Taj yun. May combo breaker ako, may hooks ako. Pero kasi, so umatak siya, di ba? Hooks, palayo. Ginawa niya, maneuver boost. Double nunchaku. Oh my Tama God. ba? Double ba isa? Basta nag-nunchaku. Ang problema ko na nanalo yung boisterous beatdown. So, 2 actions. Tapos yung shell insertion niya, pagka-shuffle niya, ang nakabunot ulit siya ng boisterous beatdown. Oh. So, nung naubos na yung defense ni Bigfoot, edi dire-diretso na siya. From 16 to 0. 16 to 0 in one turn. Napatay niya si Bigfoot. Hilig si Mikey dun eh. So, yun yung nangyari. Pero buong game, walang ginagawa Winning yung ka. Mikey. Winning talaga yung Bigfoot. So, medyo outlier yung game na yun. Pero, di ba? Mikey being Mikey, kung chamba ka, chamba ka. Pag chamba ka kay Mikey, lumalabas siya as value eh. Kasi pag na-trigger mo lahat ng shell insertion, dalawang shell insertion, saka dalawang back for seconds. So, possible na yun din yung mabalik mo. So, mas more kang mababalik sa deck. So, mas lumalaki yung deck count mo compared sa kalaban na wala siyang recur. Actually, nung game nga na yun, yung Mikey Bigfoot, as Bigfoot, nagdodraw ako every turn eh. At one point, down 5 cards pa si Bigfoot. Kasi nga, may mga recursion si Mikey, di ba? Pero nung umabot sa point na before niya ako patayin, nauna pa si Mikey sa nag-quits na yung deck count kasi nga ang dami niyang draw. Pero by that time naman, kasi parang ubusin mo lang yung defense ng kalaban. So, balik ka lang ng attack card sa Yes. Hopefully, balik ka lang attack card sa deck mo. Kaya lumalamang yung Mikey. Yes. Pero so, yun RNG kasi yung ano niya eh. Pero yes, RNG yes. So, yun nga. So, kung yun kahit meta hero na lugi ka, kaya mo pa rin manalo. Meron siyang pa rin siya dalhin sa tourney. Pwede mo siyang dalhin. So, let's just assume na ikaw yung map pick. Kasi yun yung pinakakailangan mo kasi. Let's just predict. Ano sa tingin niyo yung tier niya? Ako? C? B? C. C ako? Nasa C ako? Baka nga, mga C. Yeah, I think C din siya. Nasa level siya ni Bruce Lee. Bruce Lee Alice, diba? Gitna ng Bruce Lee Alice. Yan. Ako na lang B- para bias. B for bias. Gusto ko siyang paganahin eh. Yun din ako muna eh. Pero basta yun guys, hindi definitive yung mga pinagkasabi namin. Wala kaming extensive playtest with this characters. May buhay rin ko outside unmatched. Kahit puro unmatched ginawa natin ng break, no? Ginagawa rin po kami ibang bagay. Pero yun nga, it's just a first impression. Pwede nyo kami balikan, tas trash talkin nyo kami pag mali kami ng... Pwede. Pwede. Follow up na tayo sa recent events. Russell? Sige, ano ba yung mga recent events? Ang dami actually. So yung una sa listahan natin, yung Roadshow Holiday Clash, December 20. Ang daming players doon, 72 ba? Kung tama alala ko, 72. Ish. Alam ko kinap na nga nila yun eh. So buti nakasali rin ako. So ang prize doon T-Rex. Ang nag-champion doon, T-Rex set, buo. Ang nag-champion doon si Heinz. So, wala pa siyang T-Rex, nagka-T-Rex siya. Second, si Alec. Okay. And then third, kung tama basa ko sa pangalan niya, Owen. So, ang favorite part ko pala doon, yung nagpa-scratch card sila. Tapos, may mga nilagang itlog na prize. So, alam ko na nakuha mo. Hindi naman ako nakuha. Hindi itlog nakuha ko. Iba naman ako. Pero marami itlog. So, aside from doon, ang dami pa. Dami. Actually, maraming casuals natin after the break. So, yung first sa Kidults, sa may Imus, sa Buhay na Tubig. So, napapunta ako doon. December 13. So, lang siya, mini lock and loaded, bring 5 siya. So, lock and loaded 5 siya, hindi siya 7G or 5G. Lock and loaded lang tayo, guys. So, yun. Yun, nag-champ ako pero nag-pass down tayo ng prize para dun sa friends natin sa Cavite. So, nanalo si Sky Daddy, pero pinapalaro niya 1 Teen Spirits na set plus free entrance siya sa Southern Skirmish sa next quarter. This quarter pala. This month. Yes. God, meron na naman. So free entrance siya doon. So yung next na event na pinuntahan is yung bumaba yung
buong team ng Undefended Take sa Woo! Ludo. Woo! Ang nag-champion doon si Sir Robert. Partido na galing pang inuman siya. Oo nga eh. Oo. Lasing-lasing pa habang naglalaro yun. Oo, ang first runner, Sir Manus, yung kainuman niya. Kaya nga eh. So Oo nga, Parehas no? kami tinalo nun nung championship eh. Oo nga. May Talo beer ako box kay sila. Manu, talo si Russell kay Robert, bad. Ay, Yung tinatawag na alcohol buff. So yun, Oo. pag-uwi siya ng Little Red. mga drunken master. Drunken Master. Oo nga, no? Drunken Master. Oo, shoutout sa sa Makati kasi ang dami yung saradong daan nung pauwi kami. Hirap na hirap. Siguro mga from Ludo going out, siguro mga 15 minutes akong nagmamaneho kasi lahat ng daan sarado. Sarado yung mga gate lahat. Wala tayong Oo. mahanap. Shoutout din sa'yo, Waze. Ewan ko sa'yo. Kahit yung mga sasakyan na sinusundan natin, nag-u-turn Oo. lagi. Oo. Ay, nako. Ayun. Russell. Next natin. Ito yung LTH. Na-mention natin to kanina. So, ito nga yung LTH na tournament na sinalihan namin nung December 23, bago magpasko. Ang nag-champion doon si Josh Munji. Ayun yung nag-break set sila ng TMNT. Yes, sir. Yeah. Ako, nakaabot pa ako. 9th place ako. Nakaabot ako sa break set. Nakuha ko yung campaign. Ayos. Yun na. Yung campaign sa akin. Ayos. So, Maraming prize doon. Marami, ang dami. Ang dami nilang pa-prize. So, Ano halos siya, lahat talaga nila po. next naman, LTH pa rin kasi actually yung dalawang event na sinamilihan namin ni Oo Russell, nga. ano yan, month-long na ranking siya ng LTH. So parang meron silang 4 events. So dalawa lang nasalihan namin. So medyo behind kami sa points. Pero yung champion dun sa points na yun, break set rin ng TMNT. So nung bumalik ako doon, December 28, Saturday. So Hindi na yun lagi. malapit lang kasi, malapit lang sa amin. So Okay. nanalo, ako nag-champion pero yung overall champion dun sa ranking nila si Zeke saka si Ron. So yung first place doon, Congrats. dalawa yung nakuha nilang item. Then, one each yung mga sumunod. So, parang may mga niluto pa sila na ranking events sa susunod. So, watch out tayo sa Cavite Pips natin dyan. Kung taga-South kayo, dayo kayo para tumas. Oo, sabi ko nga sana dumadayo pala tayo dito para nag-ranking lang tayo. Kasi Ayan, mas maganda pag complete attendance talaga. Oo, Sulit daming yung malalakas ranking na sa points. South. Talaga? Marami. Hindi ko kinaya. Ayun, since sobrang daming ang ganap sa Unmatched community nung Christmas or holiday break, meron pang isa. Umisa pa yung South sa JSC's. Umisa pa, kumana pa, oo. Noong December 29, 5 p.m. yun sa JSC's Cafe sa BF. LNL, yung LNL. format ng gawa ng South. Yung nag-champion, sino ba yung nag-champion? Huwag na natin pag-usapan. Next topic na ako na. Next topic. So, nung December 30 sa Dragon's Chest. Wait lang, tapos, Sige, so yung nag-champion nun si Ace kasi. So, yung nagpalaliman niya, one set ng volume 1 or volume 3 ba kinuha mo? Volume 3. Volume 3. Yes. Tapos, may free free entrance sa next na Southern Skirmish din. Yes. Like kay Daddy. So congrats, Ace. Thank you. Seko. Tuloy ko na. Ako na, tutuloy. Ayoko na siya. Tuloy mo na. yung first runner-up po, si Papa EJ, also known as Baby T-Rex. Ang na-win niya is volume 1 naman. Ang second runner-up, ang nag-iisang boy binangkal ng South, si Papa Lawrence. Actually, sa tournament na yun, nagpa-prize rin tayo ng first Philippines na maraming prizes. Pero yung first sa Philippines, yung sketch art cards ng Cover and Fog. Straight from the Generation Games. Sobrang ganda nun, grabe. May snow pa yung cards nakita ko eh. Yung binigay ko. Ay, hindi pa natutunan. Hindi pa. Ang lupit. Tapos, thank you din sa Jessis for hosting. Tapos, giving us the raffle. Kahit yung organizers lang din yun na vinyl na libre. Shout out po kay Ma'am Jess. At the disco. Ayoko na lang po magta kung sino yung nanalo ng
Tsaka ano pa, may isa pang sponsor, di ba? Salamat rin kay Kaizen Minis. So, nagpa-sponsor siya ng tatlong 1,000 worth of GC sa Shopee nila voucher. Then, yung isa pang last na pahabol, noong December 30, sa Dragon's Chest, Russell. Dragon's Chest, ano to? Ang format din dito, LNL, locked and loaded. So, ilang players dito? Around 40, no? 40 Hindi, plus. mga 30 plus. 42. 40. Tapos, ang price, full set din ng TMNT. Grabe. Tapos, ang nag-champion doon, si Heinz. Heinz na naman. Grabe, Heinz. naman. Tapos, second si Drew. And Okay, then, Drew. third si RJ. Grabe naman. Pero yun. ano, Snape. ang shoutout lang din sa Dragon's Chest. Favorite part ko talaga dun sa lugar na yun. Yung pato. Hey, may picture tayo dun. Shoutout sa Ni Pato. Madam Erico, ni Madam direct editor yung picture namin sa Pato. Yeah, Kasi ang nandyan, cute dapat niya. nandyan sa video yan. Ah. May pato dun. Tapos nanunuka yung pato. Si Madam hinahabol ng pato eh. Oo. So tapos na tayo sa current, yung mga upcoming natin events. Nag-soft opening si Board Game Madness sa may Ayala Malls by the Bay. So Let's Paranaque go. area. Kausap ko si JC about that. Meron na siyang nilulutong casuals. So is either weekly or bi-weekly on weekends. So hintay na lang tayo ng post ni BGM for additional announcement. Ayun. Okay. See you lalo sa mga south. Kahit sa north, Yeah. malapit lang yun eh. Madali naman. Madali lang. Accessible Madali lang, naman madaling eh. puntahan. Yes. Train lang. Winter of Champions, malapit na mag-start. Kung di ako Yep. nagkakamali, January 14. Kaya lang ngayon, hindi pa rin naka-release yung yung list of participants. So, hintayin na lang natin kung sino yung mga kasali sa Philippines. So, abangan nyo na lang. And then, yung main streamer kasi din dyan, si Montage. Si Taj yung magko-cover almost ng mga marami siyang i-cover. high caliber na match. Katatapos lang ng nagaganap na online T20 courtesy of Area 21, no? So, lock and loaded din ang nag-champion. None other than si Heinz na naman. Diyos ko, grabe. Heinz. Grand Slam si Heinz sa ngayong Pasko. 3 champions. Oo nga, no? Mag-hibernate yan pagkatapos. Ay, Ayun. mag-aaral ka na pagkatapos ah. Aral ka na, Aral Heinz. lang, Heinz. Ayun. Ayan, congrats again sa mga nag-champions and nag-enjoy sa lahat ng tournaments na sinalihan nyo. I hope sasali pa ulit kayo. So, that's it for our episode this week. Once again, I'm Pat. I'm Ace. I'm Russell. And always remember, talo si Mikey, malas. Pero pag panalo si Mikey, all skills. Siyempre. Yeah. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.